Hi, good morning. So ngayon, Saturday uli. Eto, hatid ko ulit si James sa trabaho niya. But again, kakain muna kami ng breakfast sa McDonald's. Morning. Kanina gusto niya kumain sa Wendy's. Oo. Ba't sa Wendy's gusto mo? Mas masarap yung food. I mean, may mas masarap silang food kasi doon eh. Mas nakakabusog. Oh, pero McDonald's muna tayo today. McDonald's na lang. Ulit. Yun, nung umalis kami sa bahay, 1 degree feels like -2. Parang di na natapos yung winter. So eto si Jamie, naka-winter jacket na naman. Tapos kanina, no, nadaanan natin yung gasoline station. Nagmahal na naman, 190. Parang ito na ito yung pinakamahal na nakita ko. Pero ano pa yan, di ba? Parang nabawasan pa ng tax yan. Hindi nabawasan yun. Malamang ano yun, nasa $2 mahigit na per liter. 200. Yeah, kain muna tayo. And, yun yan, medyo marami-rami rin ang nangyari sa amin this week. No? So, kwento na yung mamaya. Yan, choose one. Jamie Happy Meal. Ako, ito yung favorite ko na ano nga ito? McGriddles. Kain tayo. Ito si Jamie. Ayan, ilipat naman yung mainit na coffee sa sa baso na may ice. Yan, pag nagko-coffee ako, black lang. Pero yung iba ayaw ng ganito. Kasi sobrang pait. Pero ako siguro nasanay na. Dahil ever since sa Pilipinas, ganito na yung kape ko. Dati di ba hindi ka nagbablock? Parang No, dati. may milk and sugar talaga. Dati may cream and sugar. Tapos, nung parang feeling ko na medyo tumataba na, tinanggal ko naman yung cream. So, naging sugar na lang. Tapos, after a while, tinanggal ko na rin yung sugar. So, nasanay na nga ako na black na lang. Parang ano yata yun nung nag-intermittent fasting. Yata. So, tapos na kami mag-breakfast. Yun, bilis ng panahon. May na. So, speaking of May, so starting next week, mag-iiba na yung routine namin dahil si Sarah nga may pasok na. Commute, ano na ako. Welcome to the commuting world. Yeah. And si Sarah nga, so meron lang kami ibabalita na good news regarding kay Sarah. Kasi last week or 2 weeks ago, parang wala ata siya magawa sa bahay. Di ba before, nag-ano na nga siya, nagsasabi na nga siya sa akin yung frustration niya about sa paghahanap ng trabaho. Parang hundreds of application na ata yung sinubmit niya online and wala pa rin tumatawag sa kanya. Pero sabi nga niya, recently nga, may mga nag-i-email na sa kanya but mostly puro siya yung rejection na email. Pero yun nga, few weeks ago nga, nag-walk-in siya dun sa isang plaza na malapit sa bahay namin. And fortunately, may bumalik sa kanya. And Agad-agad. and good news nga, meron na siyang trabaho. So magsa-start yung school niya sa Monday. And I think yung first day of work niya is sa Tuesday. So at least, ayun, kahit pa paano, meron na siya pang baon-baon dun sa school niya. Pero ngayon, parang inaano pala niya sa sarili niya. Masyado niya naman sinestress yung sarili niya when it comes to, parang fear of the unknown ba? Parang Kasi ito yung first time niya syempre magtatrabaho. Kaya marami siyang questions in mind. Correct. Sabi niya sa akin, gusto niya talagang mag-excel sa ginagawa niya niya ngayon. Kaya masyado niyang pinipressure yung sarili niya. So sinasabi ko nga sa kanya na i-enjoy niya yung journey niya na to. Huwag niya masyadong i-stress yung sarili niya kasi nga hindi niya ma-enjoy yung pag-aaral niya and yung pagiging working student niya, 'di ba? Gusto daw niya mag-qualify sa mga grants, gusto niya mag-qualify sa scholarship or something like that. Which is very kind of her kasi tayo pa rin yung iniisip niya, diba? Pero yung pinaka-importanting tanong naman, di naman daw niya naitanong Ano ba yun? kung magkano yung sweldo niya. So until in-expect now, magsastart na siya sa Tuesday, pero hindi pa niya alam kung magkano Definitely, yung sweldo niya. Baka minimum na yun talaga siya. Okay lang yun, at least may experience niya, di ba? Yun talagang, yung real world na experience niya. Kinakabahan na nga siya, sabi niya, baka first day of work ko, malate ako kasi hindi niya alam kung mag-end early yung class niya, first day of class niya kasi kailangan niya talagang mag-travel, so sana hindi siya ma-traffic. Ma-extend ba yung benefits sa family? Discount or what? Ayun naman.
Tara. Sana hindi siya masyadong mahirapan sa work niya, no? Mm-mm. May ganyan ba? Kailangan natin nagda-dry na yung lips ko. Sige. Later, sundayin mo ka. Yeah. Ang kape mo. Ako na, sandali. Andito. Okay. Ay. Yan yung mga sa bata. Sige. Yeah, so andito na tayo sa bahay. What? What do you want? I want to make my food. Your own food? Yeah. And mukhang hindi na tayo makapagpahinga. Kasi marami pa nga tayong gagawin dito sa bahay. So, ayan, pakita ko lang sa inyo yung mga nalabhan na. Pero itutupi ko na lang. Yan. And mamaya nga, nagpa-schedule kasi ako ng massage. Dahil yun, sabi ko nga doon sa mga previous video ko na sumasakit na nga yung likod ko. So, hindi ko alam kung dahil ba doon sa kama namin. Or siguro yung posture ko rin doon sa trabaho. Yun, pasensya na pala kayo doon sa quality nga ng video kasi medyo nag-trial and error pa ako dito sa bagong camera. So kasi dati nung first time na ginamit ko nga to, parang nag-iiba-iba yung kulay. Kaya pinalitan ko yung settings na auto white balance. So ginawa ko siyang manual. And then kanina naman yung plano ko mag-take ng video kasi galing nga ako sa labas. Nung nag-take naman ako dito sa loob ng bahay, naging yellowish naman yung quality ng video. So ngayon, nilagay ko na lang siya sa auto white balance para hindi ko na kailangan siya i-adjust every time na lilipat ako ng lugar. So as of now, tapos na ako magtupi ng mga damit namin. And then kumain na rin ng breakfast yung mga bata. So as usual, ayun, lalaro na naman sila. So ngayon, eto, tinatapos ko na lang yung last, which is yung ano nga naman, yung bedsheet nga namin. And later this afternoon, baka may puntahan kaming birthday party ng isang taga-Lambton din before. And kanina lang, tumawag sa akin si Jamie kasi yun nga, nakalimutan kong banggitin kanina na nakapagpaalam na pala kami dun sa landlord namin nung katapusan nung April 30. So hanggang June 30 na lang kami dito sa bahay. So hopefully makahanap kami ng bahay by July 1st. Pero ngayon, meron kami mga shortlisted na gusto naming lipatan. Before nga, di ba pinakita ko sa inyo na nagpunta ako ng downtown Toronto dun sa Mayport Credit. Yun talaga yung pinaka-priority namin kasi convenient nga siya when it comes to sa transportation. Pero yung challenge lang namin ngayon dahil since si Sarah nga nakahanap ng trabaho na malapit dito sa bahay, so mapapalayo na siya. So tingnan natin kung ano mangyayari, kung saan kami makakahanap ng bahay. And na-remind lang ako dahil kayo nga si Jamie tumawag sa akin na kinontak daw siya nung agent ng landlord namin na kung pwede ba raw na may mag-view dito sa bahay bukas. So, pumayag na rin kami dahil syempre gusto rin namin na makahanap yung landlord namin ng papalit sa amin dito. Pero hindi ko lang in-expect na ganun ka soon kasi yung kami nga hindi pa nga kami naghahanap ng bahay dahil masyado pa matagal. Parang 2 months pa bago kami lumipat. So, same thing din sa kanila para bang hindi pa naman kami aalis dito soon. Kaya tinawagan ako ng Jamie kanina na yun nga medyo maglinis-linis daw ako dito sa bahay dahil may mag-review nga dito bukas. So, sabi ko sa kanya hindi naman madumi yung bahay namin. Siguro ang lilinisin ko lang is yung washroom namin. Medyo makalat lang dahil yung sa mga gamit nga ng bata. So dahil si Sky at si Enzo, mahilig silang mag-drawing, mag-color, maggupit-gupit ng mga papel. So yun yung minsan na nakikita ko dyan sa sahig. And yung mga gamit namin, syempre, dahil like ito, yung mga gamit namin, nakalabas lang siya dahil hindi naman kami bumili ng mga drawers, cabinet dahil alam naman namin na temporary lang kami dito. And etong hagdanan papunta rito sa main house, tinambakan na lang namin ng mga sapatos namin. And yung mga nasa box, yun yung mga hindi namin masyado ginagamit like mga winter boots, andyan siya. So yun, mamaya siguro bago ako pumunta dun sa schedule ko sa massage, yun, lilinisin ko muna yung washroom namin kahit papano dahil hindi naman siguro ina-expect na sobrang pristine na itong bahay namin dahil syempre yun nga, may mga bata kami and as of the moment dito pa rin naman kami nakatira. Kung meron nga yung advice na kung saan kami pwede lumipat, please feel free lang na ilagay sa comment section. But as of the moment nga, yun yung tinitignan namin is yung sa Port Credit.
Kasi before may nakita na rin kami somewhere around sa may Erin Mills, townhouse siya and within sa budget naman namin. Pero kasi ang problema namin doon is yung transportation nga. Actually may nakita rin kami dyan sa malapit sa Streetsville, parang walking distance lang siya doon sa Streetsville Go. Kaya lang yung GO train doon papunta sa downtown Toronto nga, parang nagsa-start pa siya mga around 9 a.m. So hindi siya mag-work for us kasi yung pasok nga ni Sarah, may mga days na 8 a.m., may mga days na 9 a.m. Ito, pakita ko lang sa inyo yung kama na nabili namin before sa The Brick. Siguro mga a little over 2 years na rin tong kama na to. Pero again, ito nga, sumasakit yung likod ko. So, ito yung brand niya. Springwall. Yan o, exclusively at The Brick. Yan, nakabit ko na yung bedsheet tsaka yung mga pillowcase. So, ang bili nga namin dito is mga around $500 lang. Kasi during that time, yun lang yung afford namin. Pero ngayon, napapaisip pa rin ako kung mag-upgrade ba kami ng mattress paglipat namin dun sa bago namin bahay. Pero nagdadalawang isip pa rin ako dahil yun nga, yung papers namin until end of next year na lang. So, hindi ko alam kung worth it ba na mag-invest ng ganong amount. Kasi syempre, kapag mas magandang quality, syempre mas mahal siya. Given nga na short period of time, kaya hindi ko alam kung worth it ba na mag-upgrade pa. Pero tingnan natin. So, ganito nga lang yung setup namin. Eto, tong upuan na to is inabutan na namin dito yan. So, yan na lang yung ginawa naming side table. And, eto, yung TV namin. Tapos, dalawang drawers. Yan, mukhang kukulangin na ata ako sa oras. Kasi yung dalawang bata, nagsasabi na gutom na raw sila. Gusto nila kumain ng lunch. Pero mag-1 p.m. na. Hindi pa ako naglilinis ng washroom. And then mamaya nga 2:30, meron pa akong appointment sa massage. So ngayon, prepare ko na yung kakainin nila. Ang time check, 2:02 na. Kailangan ko nang bumiyahe. Papunta nga dun sa appointment ko. Dun sa massage ko. Napakain ko na yung mga bata. And I think natapos ko naman yung mga kailangan kong gawin. Yung washroom, nalinis ko na rin. Pero hindi naman siya yung sobrang linis. Yung mabilisan lang. Dahil, syempre, mamaya gagamitin pa rin namin yan. Bukas din, bago kami pumunta sa church. After ko dun sa massage, sunduin ko naman si Jamie. And then, balik kami dito sa bahay. Para sunduin nga yung mga bata. Dahil may pupuntahan nga kami na party mamaya. So, yun. Biyahe na ako. Makulimlim pa rin. Pero malapit lang naman yung pupuntahan ko. Siguro mga 10 minutes drive lang. Sakto nga lang, 2:14 tayo dito nakarating. So mga around 10 minutes drive na. So ito yung lugar niya. Napakita ko na to before. Hindi lang ganun kaganda yung lugar. Pero kasi okay talaga. Pareho kami ni Jamie. Nagustuhan namin yung service dito. So dito kami nagpapamassage. Serenity Massage and Wellness. Kaya tayo. As usual, sobrang satisfied. Nakatulog ata ako at one point. Although sabi ko hard massage. Hard naman siya. Pero hindi ko lang for some reason talaga nakatulog talaga ako. So yan. Muna tayo sa sasakyan. Sunduin na natin si Jamie. Nangyari dun? Banggaan? Nakita ko nga eh, pero May hindi car na ako, chase? hindi na ako nakichismis. Bakit? Hindi ko alam. Parang car chase siya eh. Police car? Talaga ba? Oo. Police car na bangga? Police car nga, oh. Tingnan natin. Sige, usis. Bababa tayo, bibidyo natin doon. Halika. Balik na nga tayo. Baka Kinabahan ka, no? Ha? Yung asawa ko kasi chismosa eh. O, diba? So, ang balita, dalawang police car Banggaan. nagbanggaan umakit sa island. Wala ka dyan. So, nandito na kami sa bahay. Ito, si Madam Jamie. Papalit muna ng yung mas komportable na damit. Correct. Tapos, punta na kami doon sa party. Dahil pare-pareho kami na gutom na. We're going to the pool. Yes! You like cold? Yan, naka-winter jacket na naman si Jamie. Pero, yung suot niya kanina. Pakita mo nga. Yan. Yung binili niya sa Costco na
Anong tawag ba dito? Cardigan? Ganda, di ba? Ayan. Your friend's house. Speaking of bukol, eto si Sky. Ow. Oh, Tutuch yan. is bukol. Hindi nga bukol yun eh. Parang may cut nga siya sa ulo. It's Dahil yung kaklase daw niya, nilalaro yung water bottle na metal. Tapos nabitawan ata. So tumama sa ulo niya. So meron siyang cut sa ulo. And then the other day, tumawag na naman sa akin yung principal. Dahil sabi, nauntog na naman daw siya ng classmate niya. Ay, so hindi namin alam kung anong gagawin. So eto, naglalakad na kami papunta nga dun sa bahay ng classmate ko dati. So nandito pala kami sa may Brampton uli. Ayan. So dito na naman sa party. Ito yung kaklase ko sa Lampton, si Madam Geraldine. Ibang klase pala maganda to si Ma'am. Sandali. Ayan, ito talaga yung favorite ng asawa ko. Sorry. Ayan, ito na dessert na kami. San Cheval. Sarap. So yung mga tao pala rito, puro taga-alam. Yan, ayan sila. Siyempre, ito, kaklase ko. Ayan, kilala nyo na yan. Siyempre, ito, magkakamusta. Ang mga tanong sa isa't isa is yung paano lang ang PR pathway namin. Dahil yung mga ibang rito na yung mga classmates namin, yung iba, lilipat na ata sa Manitoba dahil siyempre, nilalaman pa rin nila yung PR nila. Pero buti na, ito eh. Ito, may ITA na to eh. Yay! PR na ako this year. What do you want? What's the flavor of the ice cream mommy said to me? I don't know. What will you say, baby? What will you say? You're welcome. So, nung video ko na sila. Ito talaga yung may birthday. Happy birthday! Thank you for coming, my friend, Michael and family. Let's go. Alam na nila this one. Yun, punta na ako sa sasakyan. Kasi yun, nga, inabot na kami ng dilim. So, medyo malamig na. And malayo pa yung pinag-parkingan namin. So, ako na lang kukuha ng sasakyan para mabilis kami. Kasi pagkasama yung mga bata, yun, baka medyo matagalan. Ang problema nga, wala akong dalang winter jacket. Hindi ko ba alam? Until now, May na, malamig pa rin. Ito, hindi ko alam kung ano exactly yung temperature ngayon. Pero most likely, baka feels like ano to, baka negative na rin to. So yun, punta lang tayo sa sasakyan. Yan, ayun na sila Jamie. Go faster! Yan, nakakatuwa lang dahil syempre nagkita-kita uli kami mga kaklase sa Lampton, and may mga nakilala ulit tayo mga bagong kaibigan. And ito, gabi na. So uwi na kami dahil bukas maaga po uli kami. Kaya siguro dito kami ulit tatapusin itong video. So again, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye!